kung nandyan sana siya, edi more exciting ang impeachment trial. Kasi marunong si Senator Marcoleta magtanong. Marunong siyang pumili ng tamang tanong. It's not just asking questions, asking the right questions. Dahil din sa kanyang long experience as a trial lawyer, I know him very well. He's a good friend. At kung nandyan sana siya, edi mas lalong mababaon yung mga witnesses ng prosecution na sablay na. Kawawa mga yun eh. So, Ito yung hamon ko po dyan sa Senado, no? Kung talaga ang sinasabi nyo, ang pagpapakulong kina Senator Jinggoy at saka Senator Marcoleta ay hindi tungkol sa impeachment na proceeding na nangyayari ngayon. Ang hamon ko po sa inyo, payagan nyo silang makadalo. Kasi kung talagang hindi yan ang issue kung ba't sila nakakulong ngayon, una sa lahat, hindi pa sila proven guilty. So hayaan nyo silang gampanan yung trabaho nila bilang mga senador. Isa sa mga iniintriga kay Senator Marcoleta, pagka na aaresto at nakukulong, maraming lumalabas na sakit. Oo, kasi yung mga datihang nakulong, ako personal reaction being very close to Senator Marcoleta. Ano ba ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan ngayon? Alam naman natin na hindi naman matanda, may kaedaran. Oo, kasi love natin si pero alam natin that he is advanced in his age, no? And sobrang pressure ang pinagdaanan ng ating mahal na senador. So, ano ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan ngayon? And kung nabisita na ba niya si Senator Marcoleta? Ako ba to? Yes. Ikaw ba yan? Nagbisita ko siya. And totoo yun na sino ba namang hindi ma-high blood doon sa nangyari sa kanya. Akalain mo parang clickbait yung nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng hearing ng Monday. Tapos, sinasabi naman niya sa ating lahat na willing siyang harapin ang kung ano man na ikinaso sa kanya. Yun lang, halatang-halata naman na on the day of the impeachment, on the first day of the impeachment, dun talaga siya binigyan ng warrant of arrest at napakabilis naman nito. So, yung sasabihin nila na lahat to gawa-gawa, I will not answer yung sakit niya. Ang PNP Hospital, yung head ng medical team doon, ang makakapagsabi ng kalagayan niya. Kasi I'm not in the right position to say anything about it. But of course, yes, na high blood talaga siya. I was there until now, high blood siya. Diba? Kasi alam naman ho natin na lahat po ng lumalaban para sa bayan, sa kapakanan ng ating bayan, ay talaga namang kinukulong or kinakasuhan. Pero yung mga pumapanig sa kanila, nawawala ng kaso. Diba? Ayun. And because of that, dugtugan ko lang, and I would want to ask naman si Attorney Manny Luna with the detention of Senator Marcoleta. How does it affect the ongoing impeachment trial? Malaki ba yung kawalan? Do you see due process being rendered during these hearings na meron isang senador na nakasuhan on the first day of the impeachment? alam mo, si Senator Marcoleta, we know him. He is larger than life. Napakamabait na tao yan. And he's really very focused on his advocacies. Kung nandyan sana siya, edi more exciting ang impeachment trial. Kasi marunong si Senator Marcoleta magtanong. Marunong siyang pumili ng tamang tanong. It's not just asking questions, asking the right questions. Dahil din sa kanyang long experience as a trial lawyer, I know him very well. He's a good friend. At kung nandyan sana siya, edi mas lalong mababaon yung mga witnesses ng prosecution na sablay na. Kawawa mga yun eh. So, actually, yung nangyari ngayon ay blessing in disguise. Kasi sila mismo ang nag-expose ng weaknesses nila eh. Hindi pa nga naka-present ng evidence ang depensa, sila mismo ang nagpalubog ng kanilang kaso, itong prosecution nito. You can just imagine kung nandyan
ang ating butihing Senador Rodante Marcoleta. Mas matindi yan. Pero hindi naman kawalan in the sense that merong request si Senator Judge Alan Peter Cayetano na payagan yung dalawa, si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Marcoleta, para makisali o makasali dito sa impeachment trial. And they had the right to do so because hindi pa naman sila convicted and they are members of the Senate. And being senator judges themselves, nagsumpa na yan silang dalawa, di ba? So they have to discharge their duties under the Constitution. And I don't see any legal impediment. Ang kailangan lang dyan is coordination with the Sandigan Bayan. I think the Sandigan Bayan might allow a reasonable participation by the two senator judges, considering na constitutional duty ang gagampanan nila, hindi naman bilang lawmakers or politicians, but as judges. So, if we believe in the rule of law, in due process, papayagan sila ng Sandigan Bayan. I hope that the Honorable Sandigan Bayan will allow participation by the two distinguished senators. Kasi kailangan ng, hindi ang boto ang kailangan dyan, kasi alam naman natin na hindi na maabot yung 16. That's my prediction. But we have to inform the public of the ongoing proceeding. And Jinggoy has the experience. Remember, nag-participate na yan sa Corona impeachment. Tapos si Senator Marcoleta is a seasoned trial practitioner before he became a congressman. So, maganda sana kung nandyan sila. Not for their votes, because we know already that yung 16 na threshold hindi maaabot, but because we need their experiences at sa kanilang duty dapat kampanan nila, because we elected them into office. Hindi naman pwede i-deprive natin ang taong bayan ng karapatan para yung kanilang hinalal na mga opisyales ay dadalo sa hearing at saka mag-participate as judges, not as politicians lang, but as judges. And that carries a lot of weight dito sa request ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na payagan sila. Kasi Constitution ang nakataya dito, a constitutional duty under Article 11 of the 1987 Constitution. Sugsugan ko lang. Susugan? Susugan. Sorry, ano talaga susugan? Susugan ko lang yung sinabi niya. Attorney Luna, no? Ito yung hamon ko po dyan sa Senado, no? Kung talaga ang sinasabi niyo, ang pagpapakulong kina Senator Jinggoy at saka Senator Marcoleta ay hindi tungkol sa impeachment na proceeding na nangyayari ngayon. Ang hamon ko po sa inyo, payagan niyo silang makadalo. Kasi kung talagang hindi yan ang issue kung ba't sila nakakulong ngayon, una sa lahat, hindi pa sila proven guilty. So hayaan niyo silang gampanan yung trabaho nila bilang mga senador. Again, ang hamon ko sa inyo lahat dyan sa Senado, ng mga kapwa senador, na kung talaga ang issue na to is about lang sa kaso nila at hindi dito sa impeachment proceeding na to, kung hindi kayo takot, lalo na sa Malacanang, hayaan yung makidalo o makadalo ang dalawang senator na pinakulong dito. Ganda ng hangin na yan. Sana tanggapin nyo. Kasi diyan ko mapapatunayan yung talagang kung maganda o pangit ang agenda ng laban na to. At saka isa pa, huwag natin bayaan. Tama si Ma'am Cathy, no? Ma'am Cathy. Kasi, pagka pinabayaan natin yan, maaaring tulad yan sa kaso ni Corona. Damage is already done and siya'y namayapa na bago lumabas yung resulta na not guilty. Huwag natin hayaan mangyari muli yun. Kasi, walang magiging alipin kung walang magpapalipin. So, kailangan pakinggan ninyo yung panawagan ni Ma'am Cathy kung talagang maganda po ang adhikain ninyo sa bayan natin. So, di ba nandun yun di ba, attorney? Na yung Artikulo 3. Practice ang Tagalog. Section 14. Ano po yun? Mga abogado natin dito. Kasi hindi ako abogado Ang sabi, ito, garantisado, presumption of innocence. At hanggang hindi na po prove na guilty sila. Yun. So again, yun.
Kung talagang hindi kayo naduduwag, lalo na dyan sa Senado, na mga senators, hayaan yung gampanan ng kapwa niyo senador yung trabaho nila habang hinaharap din nila yung kaso nila. Magkaiba nga yun, di ba sabi nyo? So let them do their job. And kami bilang mga mayang Pilipino, nananawagan kami na hayaan nyo silang gampanan yung trabaho nila. Huwag nyo silang ikulong kung talagang wala kayong intensyong mabawasan ang sinasabi ninyong kakampi ni Bibi Sara. Kasi sinasabi nyo na eh, di ba? So, kung may mga iba dyan na nagsasalita na kakampi, eh di ibig sabihin, halata na talagang sinadya niyo yung pagpapakulong sa kanila. Di ba? Kung hindi naman kayo naduduwag talaga at hindi ganun na intention nyo, sama-sama nyo sulatan, buong Senado, pumirma kayo, paten nyo, di ba? Saka dito, no, this is a first in our history, no. So, yung request ni Senator Alan is reasonable. And I believe that the Sandigan Bayan, in the exercise of sound discretion, might allow it. Kasi ang taong bayan dito may stake. Ang impeachment kasi is not just a legal process or judicial process, it's also political. So meron po tayong karapatan na manawagan, even to the court, na payagan yung dalawa because they were elected into office and they will be performing a constitutional duty na hindi pwedeng i-deprive sa kanila. So it has a higher call, no, kumpara sa ordinary lawmaking duty nila. Kaya sa tingin ko, the Sandigan Bayan will exercise some discretion and might allow it in the interest of justice, the rule of law, and also for the national interest. Kasi nakatutok tayo lahat sa impeachment, although I believe that dapat ang tutukan din natin yung flood control. Pero, you know, may laro sila dito, they are trying to project a narrative. Kaya siguro takot sila, medyo allergic yung mga ibang senador na nandyan si Senator Marcoleta because he's really fighting for the continuation of the investigation into the flood control scam. So, yan lang nakikita ko. Pero kung wala naman silang ibang agenda at in good faith ang lahat ng senator judges, then they should sign or approve the resolution na minog ni Senator Alan Cayetano para payagan yung dalawa. Mas maganda yan para sa bansa natin. Ang ganda ng challenge. Oo, di ba? So, panawagan ito sa lahat ng mga senador. Issue a resolution na dapat payagan yung dalawa na maging judge, no? Tanong ko sa dalawa natin panauhin, no? Kasi dapat na pinoprotektahan yung mga nagsasabi ng katotohanan at nasa tama. Kasi nakikita natin, kagaya ng sinabi mo, Miss Cathy, no, na there is political pressure, tapos merong persecution. In fact, kahapon yata yun, no, na may warrant of arrest pati si Attorney Baligod, no? Itong kasi ano ang pwede nating gawin, no, para sa inyo? Kasi in effect, itong hindi pagkaso kay Senator Jinggoy at pagkaso kay Senator Marcoleta in time of the impeachment, in effect, it disenfranchises the millions of voters who put their trust in Senator Marcoleta and Senator Jinggoy to do their job. Kasi di ba parang ang boto ko as senador during the impeachment is actually the vote of the people who voted for me. So, anong komentaryo niyo dito tungkol sa bagay na ito? Kati mo na. Ikaw muna, ikaw yung Ako muna. Na-disenfranchise ba? Well, actually, Ano? pag hindi payagan, we can move into that issue and say na bakit hindi ba sila karapat-dapat, hindi ba trabaho nila yan dahil hinalal sila. It's short of saying that we are depriving those who voted for them kung hindi natin papayagan sila sumali dyan sa very important impeachment trial. Although ako personally, hindi ako naniniwala na valid yung impeachment proceeding. Alam niyo kung bakit? One,
Yung presiding officer, dapat ang Senate President. That's one. It's a constitutional issue na pending ngayon sa Korte Suprema. Second, masyado namang walang kwenta, walang kakwenta-kwenta yung articles of impeachment. Tingnan nyo ngayon, nakakaproblema sila sa mga witnesses because they cannot tie yung kanilang legal theory doon sa evidence. Hindi nagtutugma eh. Di ba? For example, yung sinasabi nilang may hired assassin, hindi nila na-establish yan. What they have is a mere opinion. Yung opinion, hindi naman ebidensya yan eh. As a general rule, unless you are an expert. And Attorney Lotok is not an expert doon sa pag-present sa kanya. He wasn't presented as an expert witness. So, malabong-malabo. So, parang they filed the articles of impeachment just to harass, politically persecute Vice President Sara Duterte. Kaya bumabalik ngayon sa kanila, merong backlash, merong nagbubumerang yan eh. Kasi pag mali talaga yung ginawa mo, nag-mini trial pa nga sila sa babae, so babalik yan sa'yo. It will be amplified now. Na-amplify na nga dito sa trial eh, kasi nakita na mga defecto. So, I subscribe to the view of Astra na dapat yung challenge sa mga senador, well, which I issued also a challenge with Cathy Binat also, suportahan ang resolusyon na payagan yung dalawa na sumali sa impeachment trial. Ako naman, maiksi lang. Kung hindi politika, payagan nyo. Pag di nyo pinayagan, duwag kayo, takot kayo sa kanila. Ganun na kasi, di ba? Ibig sabihin talagang duwag kayo. Yun yung pinaka-reason ba't yung pinakulong. Yun lang. Yun lang ako. Tapos yun nga, tama ka din doon, attorney, no? Saan ka nakakita yung sinasabi ng mga expert na nag-investiga sila thoroughly, na pag tinignan mo, hindi nila binabasa talaga yung kanilang, hindi nila nabasa yung kanilang mismong affidavit. Plus the fact, yung isa pa, ang daming typo error. Saan ka nakakita nun na nagbigay ka ng affidavit, supposedly you're reading it, it's a case na high case, mataas to, high stake to, kasi vice presidente yung gusto mong i-impeach. At kasuhan, Pero ang daming typo error. Saan naman tayo nakakita ng mga expert na hindi nagbabasa properly? for example, yung kanyang designation, alam naman natin na she was Secretary of Education. Bakit nilagay doon ng NBI, Secretary of Justice? To me, that is not a typographical error. It's a blunder. And given the reputation of the NBI, yung mga ganyang pagkakamali, hindi yan dapat nangyayari. Masyadong minadali, parang just for the sake of having an investigation report, hindi na pinag-aralan mabuti. And they are not reading their own affidavit. Hindi nila kabisado yung kanilang ginawa. So the inconsistencies are really very big. Hindi ito minor mga inconsistencies nila at pagkakamali. This affected yung credibility ng kanilang mga testimonya apart from the credibility of the witnesses themselves because they are facing charges pala sa ombudsman or well, according to them, they are just doing their work. Diba? Pero kaso ay kaso. Kaya that will affect their credibility. At tama si Senator Padilla in questioning Attorney Lontok. Lotok or Lontok? Lotok. Tapos ini-evade pa niya. Iniiwasan niya sagutin. Na pwede naman niya sagutin with a yes or no. At saka, yung statement niya na sinabi niya na we do believe that the VP had contracted a hitman but I don't have personal knowledge on that. Sinabi niya to yesterday, di ba? Dapat po, he must provide facts only, di ba? Hindi pwedeng ano yun, hindi pwedeng opinion, hindi po pwedeng speculation. Tapos, may hindi rin ako nagustuhan sa kanyang statement na napanood ko lang this morning na sinabi niya na kasi tinanong siya ng isang senator na paano nyo, in a different note na parang ang tanong is paano nyo na nasabi na may kakayahan si VP na ipapatay or si presidente. Ang sagot niya, nakita naman po natin ang kanyang ama ay may kaso sa ICC. Diba? Parang ano yun, maling-mali na yun. Kasi again, paglabag sa presumption of innocence agad yun, may prejudgment na agad doon. So,
Umpisa pa lang, alam na nila. Alam na nila yung gusto nilang ipalabas at paulit-ulit. At saka, may dalawa tayong abogado dito. Yung wording ng hitman sa may kinausap. Malayo yun sa assassin at hitman. Wala akong sinabi si VP Sara na nag-hire ako ng hitman at nag-hire ako ng assassin. So you're putting words into the to VP Sara's mouth, which is very wrong. And kahit saan ka pumunta, kahit sa hindi ka pwedeng mag-speculate na yun yung sinabi niya. Tama? Nag-invento lang sila eh.